ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, ipalagay natin ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaniyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gampalain. Nakatrangkan ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang ibigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan. Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Yan sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan. Umanap kayo at kayo makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba niyo siya ng alakdan kung siya humihingi ng itlog? Kung kayong masama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihiling sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ang talinghaga tungkol sa kaibigang nagpumilit para mabigyan siya ng tinapay ng kanyang kaibigang nasa loob ng bahay. Usually, kapag pinagninilayan natin ito, napakadali para sa atin na is-associate ang ating sarili sa nanghihingi ng tinapay. Kaya nga, sa konteksto ng panalangin ay dinudugtong pa natin yung narinig natin, sinabi rin ng Panginoon sa Ebanghelyo, na narinig natin, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and the door shall be opened to you. Kaya lang kung ganyan po ang magiging paglalarawan natin, naisip po kaya natin kung ano naman ang magiging epekto nito sa magiging paglalarawan natin sa Panginoon natin? Kasi kung i-associate natin ang ating sarili dun sa kaibigang na nanghihingi ng tinapay, sino ang maglalarawan sa Diyos kundi yung kaibigang hinihinga ng tinapay na nasa loob ng bahay? Kung ganito ang ating magiging paglalarawan, would this picture God as really good, sensitive to our needs, and truly generous? Tandaan po natin na yung kaibigan na hininga ng tinapay na nasa loob ng bahay, nagbigay dahil napilitan lang. And so he was moved, or he moved, not because of his friend's need, dire need, but because of his friend's persistence. Baka nga, kung pagagalawin lang natin ang ating imahinasyon, nang ibinigay ng kaibigan na hinihinga ng tinapay, yung tinapay sa kaibigan niya nang hihingi ng tinapay ay sinabi nito, oh ayan, saksak mo sa paga mo. Tulog na ako, sinabi ko naman sa'yo, hindi na ako makapapangon eh. Nagpumilit ka pa. Huli mo na yan, sapagkat wala ka na rin kaibigan. Sabay slam, boom, ng pintuan. Ganun ba ang Diyos? Ganun ba ang Diyos na hindi kumikilos dahil tayo may matinding pangangailangan, kundi dahil siya'y ating nakapipilit lang, na hindi ito bukal sa kanyang kalooban, na kapag tapos ibigay sa atin ay, baka tayo pa'y pagalitan? Ganun ba ang Diyos? You see, ang danger niyan, imagine ourselves being represented in the parable of the gospel by the one who is persistent, positive, and then God being represented by the one who is quite inconsiderate, negative. Huwag namang ganon. Huwag naman nating itaas ang ating imahe sa ating gaganaping paglalarawan, gayong ibababa naman natin ang imahe ng Diyos sa ating gaganaping paglalarawan. Para lang yan yung mga taong kapag nagpapapicture kasama ng kanilang mga kaibigan, barkada, o kahit pa kapamilya, very particular sa itsura nila, hindi ng mga kasamahan nila.
Kaya yung mga kasama niya sa picture, alam ng mga kasama niya na yung picture nila ay maganda. Alam nila nakakita nila kasi ugali natin kapag nagpa-picture tayo, check muna natin Ay, nakita nila maganda. Yung kuha nila sa phone mo. Nagtataka sila kung bakit hindi mo pinopost at hindi mo rin ma-forward sa kanila upang sila ang makapag-post. Kasi nga, pangit ka, hindi maganda ang kuha mo, kaya dinidelete mo. Ayaw pang aminin. Tataka sila at ginugulat mo din naman sila kapag, ang itsura nila dun sa ipopost mong picture, blurred yung itsura nila, maitim yung kuha nila, pangit yung posing nila, hindi maganda yung makeup nila, humulas na before the picture taking yung makeup nila, lalong-lalo na isa na lang yung kilay nila, tapos ipopost mo pa. Dahil lang maganda ka, wala kang pakialam sa itsura nila. Ano ka? Napaka-makasarili mo, napaka-selfish mo. Huwag ganun, Mars. Kung particular ka sa pag-post mo ng picture, sa itsura mo, maging particular ka rin naman sa itsura nila. Gusto mo ba'y maitaanyag ka? Maitaas ka? Ang ganda-ganda mo. Yung kasama mo, tsaka. Huwag ganun, Mars. Sipin mo rin. Yung imahe nila. Kung ganun lang din pala, magpa-picture ka na lang ng solo. Hindi yung magsasama ka pa, picture tayo. Itsura mo lang palang, pahalagahan mo. Parang ganun. Ang ginagawa natin dito sa Ebanghelyo ngayon, kapag ang gagawin natin lamang dito sa talinghaga ay paglalarawan lamang sa Diyos at sa atin, magiging maganda ang imahe natin kasi tayo ay ilalarawan nung kaibigan na persistent. Samantalang ang Diyos ay mailalarawan ng kaibigan na quite inconsiderate. Besides, ang gamit po ng talinghaga ay hindi lang paglalarawan, hindi lamang ito paglalapat ng mga tauhan sa talinghaga sa Diyos at sa ating tunay na karanasan. Ang function din po ng talinghaga ay para maipakita minsan ang malaking kaibahan ng tauhan sa talinghaga at ng ating totoong karanasan, lalong-lalo na ang ating totoong karanasan sa Diyos. Halimbawa, sa Ebanghelyo po ngayon, hindi po natin ito dapat tingnan bilang paglalarawan sapagkat malalagay sa alanganin ang imahe ng Diyos sa pagganyan. Dapat natin itong tingnan bilang pagpapakita ng malaking kaibahan ng tauhan sa Ebanghelyo sa tunay nating karanasan, lalong-lalo na sa tunay nating karanasan sa Diyos. Na para bang sinasabi ng Ebanghelyo ay ganire, kung yung kaibigan na nagbigay ng tinapay na nasa loob ng bahay sa talinghaga ay nagbigay dahil napilitan lang, ang Diyos ay hindi ganyan sapagkat ang Diyos ay hindi napipilitan at sino tayo para pilitin siya? Diba? Gaano man tayo kabuti, gaano man tayo kabanal, anong karapatan natin na pilitin ang Diyos? Tao lang tayo. Pinapakita rin niya ito, ang matinding kaibahan, na kung yung kaibigan ay nagbibigay ng hindi bukal sa kanyang kalooban, hindi ganun ang Diyos. Kapag nagbibigay ang Diyos bukal sa kanyang loob, out of His kagandahang loob. Natutuwa ang Diyos kapag binibiyaan niya tayo, pinagpapala niya tayo. Kaligayahan ng Diyos na pagpalain tayo. Yung buhay nga natin hindi naman natin hiningi, binigay niya. At natutuwa siya sapagkat tayo nalikha niya kasama ng sandaigdigan dahil natutuwa siya kapag sinishare niya ang blessing niya. At tayo pang pinakanakikinabang. Pinapakita rin ito ang kaibahan sapagkat tayo ay hindi lamang kaibigan ng Diyos. Tayo ay pamilya ng Diyos. In fact, tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya, mas lalong hindi tayo kakayaning tiisin at pabayaan ng Diyos. O hindi ba't sinasabi sa Ebanghelyo, kung kayong mga magulang o partikular na kayong mga ama na makasalanan, may sumpong, may iba't ibang mga prioridad. Kung minsan ang mga ama ay may pagka-selfish, ay kailangan nasa barkada ako, kailangan may pang-inom ako. Kung kayong mga makasalanang ama, sabi sa Ebanghelyo, ay ganyan sa inyong mga anak, na nais nyo mabigyan sila ng magandang buhay, matugunan ang kanilang mga pangailangan sapagkat kayo dapat ang nagpo-provide sa kanila ng mga yan. How much more your Father in heaven? Yun yung pinapakita rito para tumingkad ang kaibahan nung kaibigang napipilitan at hindi bukal sa kanyang kalooban ng pagtulong sa nangangailangan sa Ebanghelyong napakinggan, matindi ang kaibahan niyan sa Diyos. Yun ang sinasabi sa atin ng talinghaga ngayon. Hindi paglalarawan, kundi pagpapakita ng matinding kaibahan. In fact, yung preceding verses, ito ay karugtong ng Ebanghelyo kahapon. Ano po ba ang Ebanghelyo kahapon? Hindi po ba yung panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon? Kung saan pinatawag sa atin ang Diyos bilang Ama natin. Na laging nandyan upang tugunan ang mga pangangailangan natin. Ama nating mabuti. Ama nating makapangyarihan. Ay bibigay ang pangangailangan natin kung minsan kahit hindi pa natin hilingin.
At ang basic na patunay niyan ay yung mga biyayang araw-araw natin tinatanggap kahit natin hindi hinihiling sa Kanya. Nagkukusa siya. Ito ay bukal sa kalooban niya at natutuwa siya dahil ito'y napapakinabangan natin talaga. Ganun siya bilang Ama. Yes, kailangan pa rin nating manalangin. Kailangan pa rin nating humingi, kumatok at humanap. Pero hindi upang pilitin siya. Kasi bago pa man tayo humiling, alam na niya ang makabubuti sa atin. Kung bakit kailangan pa rin nating magdasal ng magdasal, ay upang panatilihin ang ating relasyon sa Kanya. Experience will tell us na kapag ang tao ay lagi mong nakakausap, lumalalim ang relasyon mo sa taong ito. Ganun din dapat ang gawin nating pag-aalaga sa relasyon natin sa Diyos. Na sa frequent nating pagdarasal ay lumalim ang ating relasyon sa Kanya upang ang ating will ay ma-conform natin sa Kaniyang holy will. That is why, sa ating Ebanghelyo, sa bandang hulihan, ano ang sinabi? And the Father in heaven will give the Holy Spirit to those who asked Him. Sapagkat ang Espiritu Santo will give us the wisdom and the understanding upang maunawaan natin na alam ng Diyos ang siyang pinakamakabubuti para sa atin. In that way, hindi na mangyayaring mas gumanda ang imahe natin sa imahe ng Panginoon natin sapagkat magiging maliwanag na sa atin na kung gusto natin na ma-solve ang problema natin, mas gusto ng Diyos natin. Kung mabuti tayo, ay mas mabuti sa atin ng Diyos natin. Kaya kung meron tayong gustong hilingin na gusto nating mapa sa atin, mas lalong gusto ng Panginoon para sa atin kung yan ay talagang makabubuti para sa atin. So, yan po sana mga kapatid, ang biyaya na makintal sa puso at isip natin batay sa mensahe ng Ebanghelyo at talinghagang narinig natin upang sa simula pa lang na magdarasal tayo ay maklaim na natin na sinasagot talaga ng Diyos ang panalangin natin, na hindi mauuwi sa wala ang paglapit natin sa Ama natin. Kung kayo ngang mga ama na nandiyan dyan hindi nyo maaaring pahindian ang inyong anak na lumalapit sa inyo para sa isang partikular na pangangailangan. Hindi lamang dahil sa alam niyang ito'y kaya niyong ibigay, kundi dahil alam niya na ito rin ay gusto niyong ibigay dahil siya ay inyong mahal. Di ba? Hindi ka ba matouch sa anak mong lumalapit sa iyo dahil naniniwala siyang yung hiniling niya ay kaya mong ibigay sa kanya? And more than that, naniniwala siya na ibibigay mo dahil siya ay mahal mo? Kung hindi mo man mapagbigyan ng anak mo sa saktong hinihiling niya, di ba't bumabawi at bumabawi ka sa ibang pagkakataon at sa ibang bagay o ibang paraan, di ba? Ang Diyos pa kaya? Ang Diyos pa kaya? Ito sana mga kapatid, ang biyaya na ating makita sapagkat ito ang ipinangako malinaw ng Panginoon natin sa Ebanghelyong narinig natin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sa pagtatamahal niya. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Sapagkat mahal kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Higit natin ang ating mga mata. Panginoon, muli akong tumutulog sa iyo. Tulungan mo po ako in order for me to discern kung ano ang kalooban mo sa buhay ko. Partikular na sa mga matagal ko nang ipinagdarasal sa iyo, pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin makita yung sagot mo sa paraan na iniisip at ina-expect ko. I-guide mo ko, Panginoon,
kung ano yung talagang kalooban mo. Pero tulungan mo rin po ako na matanggap ito sa paraang makita ko po sa kahit konti lang, kahit sa mga konting palatandaan lang, na ito ay para sa kabutihan ko at sa mga mahal ko. Tulungan mo akong maramdaman, Panginoon, ang presensya. Hallelujah. Lalo na sa mga panahon na ako nag-iisa. Lalo na sa mga panahon na ako nangihina. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, paniwalaan mo yan. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pinangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyari sa nagiging pa sa inaasahan mo, ibigay mo lang sa Panginoon ang buhay mo. Magtiwala ka, huwag mo matakot at huwag kang ma-disappoint sa pag-isimba, sa pagdarasal, kahit na parang wala pang nangyayari sa paraan na gusto mo. Tandaan mo, mayroong mas maganda at mas mahalagang kalooban ng Diyos para sa iyo. Mas may nakikita siya na hindi natin nakikita. Mas may nararamdaman siya na hindi natin nararamdaman. Siya ang Diyos nakakaalam. Paniwalaan mo yan kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo. Kapara lang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Mag-aalala.